Kinwestiyon ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa gitna ng kinakarap niyang kaso ng murder as a crime against humanity bunsod ng kampanya kontra droga. Git ng defense team, kumalas ang Pilipinas sa ICC bago maaprubahan ang hiling ng ICC prosecutor na maimbestigahan ang mga nangyayari sa Pilipinas. Saksi, si Maki Pulido. Agad na pagtigil sa kaso at agad na paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiling ng kanyang mga abogado sa Pre-Trial Chamber 1 ng ICC o International Criminal Court. Ang kanilang inihain, defense challenge with respect to jurisdiction o pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC. Ang basehan nila ang Article 13 ng Rome Statute kung saan nakasaad na maaaring ipatupad ng ICC ang jurisdiksyon nito kung nasimula ng prosecutor ang investigasyon habang partido pa ang bansa sa Rome Statute. Pagpunto ng kampo ni Duterte, nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Pero taong 2021 na nang aprubahan ng pre-trial chamber ang request ng dating prosecutor para imbestigahan ang mga nangyayari sa Pilipinas. Pagpunto ng kampo ni Duterte, nakalagay sa Article 12 ng Rome Statute na nangyayari lang ang exercise of jurisdiction kapag hukom o mga judge ang umaksyon at hindi ang prosecutor. Napag-usapan yan noon ilang beses yung jurisdiction issue at ngayon ay nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at sa immediate release ni Pangulong Duterte. Paniwala naman ng National Union of People's Lawyers na tumulong sa ilang biktima ng drug war. Bahagi ng ICC ang Office of the Prosecutor. Kaya nang simula ng preliminary examination noong 2019, may exercise of jurisdiction na ang ICC. ICC yan kasi yung Office of the Prosecutor, part siya ng International Criminal Court. At yung sisimulan niya na preliminary examination is any matter under the consideration by the court. At bagamat bahagyang nag-aalala sa magiging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, mas matimbang anila para sa kanila ang pag-asang hindi makukuha sa teknikalidad ang ICC. Tingin namin ang ICC naman ay papabor sa greater interests of justice sa mga biktima, hindi lang sa simpleng teknikalidad magpapatalo. Kabilang pa sa mga argumentong inilatag ng mga abogado ni Duterte ang anilay sulat ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpahiwatig na hindi dapat litisin si Duterte ng ICC dahil sa kawalan ng jurisdiksyon. Sabi ng Malacanang, kahit siguro po walang letter, hindi naman po talaga tayo makikialam kung ano po ang magiging mandato ng ICC. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.